Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid at happy Friday. Sa umagang ito na tayo binangon muli ng Panginoon sa ating mga higaan na taglay natin ng buhay kalakasan na punong-puno ng pag-asa. So ngayong umaga po ay nasa part 4 na tayo ng ating tinatalakay mula sa aklat ng Efeso chapter 6, yung mga sandatang kaloob ng Panginoon Diyos sa atin. So tayo po ay nasa ating Armor of God part 4, no? Yung ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. So yung ating Bible verse po sa umagang ito ay ating mababasa sa Efeso chapter 6 verse 17. At ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon: isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Salamat at purihin ng Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po, isa sa mahalagang defensive weapon ng mga sundalong Romano ay ang helmet. Ang helmet ay nagbibigay proteksyon sa ulo
which is the seat of the mind. Nasa ulo ang utak na ayon sa siyensya ay the most complex computer ever made. Binubuo ito ng bilyon-bilyong bahagi o piyesa na kung tawagin ay neurons. Ang utak ay kumokontrol at nagre-regulate, nagmamando sa lahat ng bahagi ng katawan kung ano ang kanyang gagawin. Kapag naimpluwensyahan, nadaig o nakuha ni Satanas ang ating mga utak, ibig sabihin noon ay makokontrol na niya ang ating buong pagkatao. Kaya ang wika nga po, paano ba inaatake ni Satanas ang ating mga utak? Kasi yun ang gusto niyang makuha, para makontrol niya ang ating buong pag-iisip at magawa niya yung dapat niyang ipagawa sa atin. Kaya meron po siyang ilang mga ginagawang hakbangin upang ang ating utak ay kanyang maatake. So, pansinin po ninyo mga kapatid at pakinggan ang mga sumusunod upang ito ay ating mapaghandaan. Una po, tinatangka ni Satanas na lumikha ng pag-aalinlangan sa ating isip. Nais ni Satanas na mag-alinlangan tayo sa pag-ibig at katapatan ng Panginoon Diyos, sa kanyang kapangyarihan, biyaya at pangako at salita ng ating Panginoon. So yun, inaatake na yung ating mga utak na bigyan tayo ng pag-aalinlangan doon sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon sa atin. Pangalawa, tinatangka ni Satanas na tayo ay lituhin ang ating isip sa pamamagitan ng pagpapakilala sa atin ng ibang katuruan. So nililito niya yung ating isip sa pamamagitan ng ibang mga katuruan para hindi tayo makatuon doon sa mga tunay na aral at turo ng ating Panginoon. Matapos na tayo ay mag-alinlangan, lilituhin tayo ni Satanas sa pamamagitan ng pag-i-introduce sa atin ng mga turong laban sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo po, tinatangka ni Satanas na himukin tayong kalimutan ang una nating pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Kasi alam niya na tayo ay na first love sa ating Panginoon. Nakalagay yon sa ating isipan. Ngayon, gusto niyang ito ay mabura, na ma-delete, ma-remove sa ating memory upang mawala ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sa halip, ito ay mapalitan ng pag-aalinlangan doon sa katapatan ng Diyos at pagkalito sa katuruan ng ating Panginoon Diyos na ahantong sa panlalamig ng una nating pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. So yun po pala ang ginagawang atake ng ating kaaway mula sa ating isipan, mula sa ating utak. Inaatake niya upang tayo mag-alinlangan, upang tayo ay lituhin, at upang kalimutan natin ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Kapag pala nangyari ang mga bagay na ito, ay ang Panginoon Diyos ay malulungkot sa kalagayan ng kanyang mga anak at mga tagasunod. Katulad po ng naisulat sa Pahayag, Kabanatang 2, Talatang 4. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Kapag tayo nanlamig sa pag-ibig ng Diyos, manlalamig din tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Kapag nangyari ito, patungo na tayo sa kamatayan. In fact, ang panlalamig sa pag-ibig ang isa sa huling palatandaang malapit na ang patuloy na pagbabalik ng ating Panginoon. So kaya ang ating kaaway ay maraming ginagawang mga paraan upang tayo ay makadama ng hindi magandang damdamin sa ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Sumunod po doon ay sinabi, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos.
Sabi nga po mga kapatid, ang baluti, sinturon, sandalyas, kalasag at helmet ay pananggalang natin sa ating kaaway na si Satanas at sa kanyang hukbo na nagpipilit na tayo ay lupigin. Ang mga ito ay nagbibigay proteksyon sa atin sa pag-atake ng ating kaaway. Ang tanging armas na magagamit natin upang puksain si Satanas at ang kanyang hukbo ay ang salita ng Diyos na ang wika nga ang tabak at ito ay espiritual. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang sandata. Sabi sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos sa mga kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto na nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ang tabak nating mga kawal ni Kristo ay hindi gawa ng sinumang panday dito sa lupa, kundi isang tabak na kaloob ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagtuturo sa atin ng kahulugan ng salita ng Diyos na mababasa natin sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon. Ang ating tabak espiritual, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Sabi nga po sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang armas na naimbento ng tao. So ngayon, ang daming mga armas na naimbento ng mga tao at talagang tayo ay, ang wika nga ay mamamangha at mapapasabi natin na talagang sana all. Ngunit ang sandata na ibigay ng Panginoon sa atin na kanyang mga salita, kailanman ay hindi ito imbento ng sinumang tao. Napapalutang nito ang katotohanan mula sa kasinungalingan, ang kagalakan mula sa kalungkutan, ang kaliwanagan mula sa kadiliman, ang tagumpay mula sa kabiguan. Gayunman, kahit nasa atin ang lahat ng salin ng Biblia, kung hindi natin babasahin ay baliwala rin. Hindi pwedeng pang-display lamang ang Biblia. Kailangan itong basahin upang maging gabay ng ating buhay. At basahin at isabuhay upang tayo ay magtagumpay sa ating paglalakbay sa buhay natin ito. Ang pagtulong ng Diwang Banal ay ating patuloy na mararanasan. Mauunawaan natin ang aral at salita ng Panginoon Diyos upang magamit natin sa pakikipaglaban sa kasamaan at mga kapalaluan. Kaya't salamat sa ating Panginoon. Sa buong sanlinggong ito ay patuloy tayong binigyan ng Panginoon ng paalaala mula sa ating morning devotion na ang buhay Kristiyano ay patuloy na humaharap sa pakikipagdigma. Ngunit salamat sapagkat tinalakay natin mula noong Tuesday hanggang ngayong umaga ang mga iba't ibang sandatang kaloob ng Panginoon Diyos upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay natin ito na sabi nga sa ating awitin, naglalakbay na tayo ay umaawit sa kagalakan at kasiyahan sapagkat alam natin tayo ay magtatagumpay sapagkat binigyan tayo ng mga sandatang kaloob ng Diyos sa ating pakikipaglaban. Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay manalangin at magpasalamat. Salamat po Panginoon Diyos sa buong serye ng aming tinalakay mula sa chapter 6 ng Efeso. Ay binigyan niyo po kami Panginoon ng patuloy na paalaala na ang aming mga buhay bilang tagasunod mo ay lumalaban at nakikipaglaban sa mga inihandang patibong ng aming kaaway. Kaya
Kaya Panginoon, salamat po sa mga sandatang kaloob niyo sa amin at dalangin namin, lagi namin itong maisuot upang kami ay magtagumpay sa buhay namin ito. Sa umagang ito, Panginoon, sa pagpasok ng aking mga kapatid, sa pagtrabaho, pagpasok sa paaralan, ang iyong pong kalakasan muli, Panginoon, karunungan ay maranasan ng bawat isa, makarating ng ligtas at payapa sa school at sa workplace, at makauwi din sa hapon ng mapayapa ang bawat isa. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ng mga kapatid namin na may karamdaman. Ang iyong pong iba yung pagpapagaling at pagpapala sa kanila ay kanila pong maranasan sa pamamagitan ng kanilang mga pag-inom ng gamot at pagpapacheck up, ay maranasan nila, Panginoon, ng iyong makarunungan at pamaraanan upang ang kagalingan ay kanila pong matanggap. Panginoon, muli po, kami po iyong pangunaan sa buong araw na ito. Ikaw po ang aming mga parangalan at maluwalhati sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan. So, may lahat, mga kapatid, sa ating pagkatapos ng ating pagbubulay-bulay ngayong Biyernes na ito, ang masaganang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoon. Amen at amen. Sa papuri at pasalamat sa ating Panginoon, salamat po sa inyong pagsama sa aking mga kapatid, sa mga nakinig, nanood, mula ng Monday hanggang Friday. Salamat po sa inyong lahat. At dalangin ko na ang araw na ito ay patuloy nating maranasan ang mayamang gabay ng ating Panginoon. Ay friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.